Aya's POV. Matagal nang hindi siya nakaimik matapos ang sinabi ni Lucas. Makailang ulit pa muna siyang humugot ng malalim na hininga bago niya nagawang harapin ito. You don't know me well and you don't have any idea what happened to me before. Kung bakit at paano may anak ako na walang asawa. Isa pa, hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa'yo ng kahit na ano. Personal kong buhay at desisyon kung ano meron ako ngayon. At masaya na ako sa ngayon. Ayaw ko na maghanap ng dagdag sakit ng ulo. Kaya please lang, igalang mo sana kung anong gusto ko. And I want you to forget what happened to us that night. I hope that you'll understand me. Ayaw ko na magtatanong ka pa ulit sa akin ng tungkol dito. Sa ngayon kalilimutan ko muna ang lahat ng yan. Pero sana hayaan mo na muna ako sa personal na buhay ko. Please lang naman sana. Halos maglangit-ngitan ng mga ngipin ni Lucas sa panggagalit. Matapos ang narinig, tila gustong kumawala ng kanyang temper sa sinabi nito. Ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. Hindi pa itong tamang panahon para kumprontahin ito sa kanyang nalaman. Ngunit may isa rin siyang naisip kung paano makakasiguro sa kanyang hinala. I'm sorry about what I say. Anyway, kailan ang balik mo sa Manila? Baka pwede na rin siguro tayong magsabay? Pagbabago ni Lucas ng topic. Maybe I'll spend a few more days with my kids. Pasensya na kung hindi kita mapagbibigyan sa request mo. Bibihira ko lang silang makasama na matagal kaya gusto ko namang sulitin. Yung mga oras na narito ako. Nagkibit balikat si Lucas. Then siguro magstay na rin muna ako dito para naman makapag-relax pa ako ng konti. Natatawang sagot nito. It's up to you. Alam ko naman na maraming naghihintay na trabaho sa Maynila. Makapaghihintay naman lahat yun. Mula sa hindi kalayuan napansin nilang papalapit ng tumatakbong kambal. Tama na munang laro, pawisan na kayong dalawa oh. Mabuti pa sapinan natin ang likod niyo para hindi kayo matuyuan ng pawis. Baka mamaya yan magkasakit pa kayo, sabi ni Aya. Nilabas niya mula sa bag ang 2 bimpo at nilapat sa likod ng 2 bata. Nag-enjoy ba kayong dalawa sa paglalaro? Tanong ni Lucas sa 2 bata. Yes po, sobrang enjoy. Alam niyo po ba, tinanong kami ng ibang batang kalaro namin. Pagbabalita ni Chloe. Chloe, enough! Saway naman ni Charles sa kakambal. Why? Masama bang sinabi ko? Ani Chloe na kasimangot. Nakakahiya! Sagot naman ni Charles. Ano ba kasi yun? Curious na tanong naman ni Aya sa 2 batang nagtatalo. Oo nga naman, i-share nyo naman sa amin. Ani Lucas at kinindatan pang 2 batang nag-thumbs up. Tila sinasabing okay lang. Nagkatinginan ng kambal. Malawak ang pagkakangiti ng batang si Chloe habang hindi naman maipintang hilat siya ng mukha ng kakambal nito. May problema ba? Tanong ni Aya. Wala naman, Mami. Tinanong lang po kasi kami ng kalaro namin kung daddy raw ba namin si Tito Lucas. Nakangiting sagot ng bibang si Chloe na bigla't nakagat ni Aya ang pang-ibabang labi matapos ang narinig sa anak. And what did you say? Kinakabahang tanong ni Aya kay Chloe. I said yes! Proud pang sagot nito habang pumapalakpak pa. What? Nabiglang bulalas ni Aya na hindi naiwasang pamulahan ng buong mukha dala ng pagkapahiya kay Lucas. Imagine pa lang niya na si Lucas ang tinuturong ama ng anak. Gusto na niyang lumubog sa sobrang kahihiyan dito. Hindi naman po masama kung sinabi ko sa kanilang ikaw ang daddy namin. Kahit ngayon lang po, hindi po ba? At bumaling ito kay Lucas. Wala naman po magagalit sa inyo? Natawa si Lucas sa narinig. Hinila nito palapit ang bata sa kanya at pinisilang maliit na baba nito tinapos sa mahabang buhok. Oo naman, bakit naman ako magagalit? Magkamukha naman talaga tayo, di ba? Sang-ayon ni Lucas. Kaya wag na kayo malungkot dyan. Okay lang sa akin yun. Walang problema. Hayaan nyo kapag hindi ako gaanong busy sa Maynila, babalik ulit ako dito para mabisita kayo, okay? Talaga po! Namilog sa laki niyang maliliit na mata ni Chloe. Tumango si Lucas. Come! Aniya kay Charles na natiling tahimik at nakamasid sa kanila. Tahimik na lumapit ito sa kanya at bahagya pang ginusot ni Lucas ang buhok nito. Ngunit nanatili seryosong mukha ni Charles. Narinig mo yun kuya? Babalik ulit siya dito! Masayang sabi ni Chloe. Natilihan ang nakamasid at hindi nakaimik na si Aya at hindi rin siya komportable sa kung anong pumasok sa isip ni Lucas para ayunan ang sinabi ng anak niya. Hindi tuloy niya matiis na manahimik na lamang. Chloe, Charles, mabutit tama na yan, okay? Hindi tamang pati siya, ginagamit niyo para lang sabihin sa iba na siyang daddy niyo. Ano bang sinabi ko sa inyo last night? Ani Aya. Hey, it's okay, no problem. Hayaan mo na mga bata. Masaya rin naman ako. Imagine, sa dinami-dami ng tao sa mundo, hindi ko na-expect na magiging daddy ako ng 2 cute na batang to. Sino ba naman ang tatanggi sa ganito ka-cute na mga bata? Mabilis ang sagot ni Lucas. Pinalakihan ito ng mata ni Aya. Pwede ba naman Lucas, huwag mo nang pinagpapatulan itong mga bata.
kaya lalo silang ayos lang naman talaga. In fact, nakapag-decide na ako na next month, magbabakasyon ulit ako dito. Anito sabi kindat kay Aya. What? Nagulat na bulalas ni Aya. Really? Bulalas naman ni Chloe. Yeah, you heard me right, kid. Baling ni Lucas kina Chloe. Yay! Masayang sabi nito na napatalon pa sa tuwa. Napailing si Aya at muling pinanlakihan ng mata si Lucas. But he just gave her a blank stare and wink. Hindi na siya nakipagtalo pa dahil tsak na pagtutulungan siya ng tatlo. Tila nakahanap ng kakampiang kambal kontra sa kanya. Chloe, Charles, get ready. Pack your things, uwi na tayo. Tatawagan ko lang ang Chong. Ani ni Aya sa pagnanais na putulin ang namumuong closeness sa tatlo. Mabuti pa ihatid ko na kayo para makapagpahinga na rin kayo. Alok ni Lucas. Hindi na. Maya-maya rin naman nandito na si Chong. Sige na. Mami, doon na rin naman siya uuwi malapit sa atin, di ba? Giit ni Chloe. Anak, di ba sabi ko naman na, let's go? Puto ni Lucas sa iba pa niyang sasabihin. Bitbit na nitong isang bag na may lamang ilang gamit nila. Walang nagawa ang pagtutol ni Aya kung hindi ang sumunod. Wala tuloy silang imika ni Lucas habang nasa sasakyan. Nasa backseat ang dalawang bata at masayang nagkakwentuhan sa nangyari sa kanila sa park. Hindi pa tayo tapos. Pabulong na sabi ni Aya kay Lucas nang pababa na sila sa sasakyan. Sure, sagot ni Lucas na sinabayan pa ng kindat sa kanya. Take care kids. See you again. Bye. Paalam nito sa kambal na sinabayan pa ng kaway sa mga ito. 3 araw na mula nang huling makausap ni Aya si Lucas sa park at hindi na niya ito muling nakita pang bumalik sa park. Nakaramdam din siya ng pagkadismaya. Marahil ay dinamdam nitong huling na pag-usapan nila. Minsan din siyang tinanong ng anak ngunit wala rin siyang maibigay na sagot. Kita ang lungkot sa mukha ni Chloe sa tuwing mamamasyal silang hindi makita doon si Lucas. I miss him na mami, kailan kaya ulit siya babalik dito? Minsan ay sabi ni Chloe habang nakaupo sila at kumakain. He said next month, maikling sagot ni Charles habang panay ang subo ng pizza. Nagkatinginan sina Aya at ang kanyang tiyahin. Hindi ba't sabi ko naman sa inyo na bising tao siya? Kaya nga huwag kayong umasang makakabalik pa siya ulit dito para makita kayo. Sigurado naman ako na hindi naman yun mangyayari. Sa daming workload nun, malilimutan na rin niyang promise niya sa inyo. Matabang na sabi ni Aya. Kasalanan mo talaga to Lucas, kung hindi mo sana kinuha ang loob ng mga bata. Bulong niya sa sarili. Mommy, can we go to you in Manila? Tanong ni Chloe. Why? Hindi po ba't magkakilala naman kayo? So pwede rin namin siyang makita doon. Baby, kahit gustuin ko mang isama kayo doon, hindi pa rin pwede. Palagi kasing abalang mami doon. Ayaw ko namang mapabayaan kayo kaya dito muna kayo sa lolo't lola niyo, okay? Pero makikita mo po ulit doon si Tito Lucas, hindi ba? Pwede mo po bang sabihin sa kanyang namimiss na namin siya? Oo naman, don't worry baby. Sasabihin ko sa kanya. Anya, kaya sige na, kainin mo na yung food mo. Napasuliyap siya kay Charles na natiling maganang kumakain. Maya-maya sa kanyang tiyahin na nakatingin din pala sa kanya. Ngumiti naman ito ng magtamang mga mata nila na para bang sinasabing ayos lang yun. Matapos ang 1 linggo, kailangan na muling bumalik ni Aya sa kanyang tunay na mundo. Kailangan na naman niyang iwanan muli ang kanyang kambal. Mahirap man ngunit wala naman siyang choice kung hindi iwan muli ang mga ito. Pinili niya mag-travel ng gabi para maluwag ang daan at iwas sa traffic. Alauna nang makarating siya sa Manila dahil sa pagod sa mahabang biyahe. Hindi na malaya ni Aya na maliwanag ng paligid ng magising siya. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili para pumasok sa kanyang shop. Hindi na rin siya nagabalang maghanda ng kanyang umagahan. O-order na lamang siya sa labas. Habang nasa sasakyan, tinawagan niya si Kay. Hello? Aya, welcome, you're back. How's your vacation? Bungad na bati nito. Priceless. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya nakasama ko ulit ng mahaba-habang oras sa mga anak ko. Nakangiting sagot niya kahit hindi naman siya nito nakikita. Well, malalaki na bang mga inaanak ko? Sayang, hindi ko pa ulit sila nakikita. Sagot nito. Naku, makukulit na rin. Anyway, kamustang lagay natin dyan? So far, okay naman pero may isa akong good news. I know na, tsak na ikakatuwa mo to. Masiglang sagot nito na bahagya na kapag pa-excite sa kanya. Matapos ang kanya matagal-tagal na bakasyon, magandang balita talagang inaasam niya. Sige, sabihin mo na at ayaw ko nang nabibitin eh. Pabiro niya sabing natatawa. Well, confirm na kung sinong mag-ina. I know na matagal mo nang hinihintay to. What do you mean? Kunot tong tanong niya. Just see it for yourself. Sige, Anya. Diniretso niyang kanyang sasakyan patungo sa kanilang safety place.
Marami rin siyang dalang pasalubong sa mga ito, jam at nuts. Oh, I like it. Thank you. Bulalas na sabi ni Thea. My favorites! Ani Kay sa isang pack ng fresh strawberries na mabilis niyang kinuha sa plastic na pinatong ni Aya sa mesita. It's mine! Sabi naman ni Jazz, sasabay kuha rin na 3 klase ng minatamis na peanuts at jam. I want you to show me the good news. Ani ni Aya kay Kay. Yeah, sure. Mabilis na sagot nito habang sumusubo ng strawberry. Binuksan nito ang laptop at pinakita sa kanyang ilang mga larawan. Kumunit ang kanyang noon nang may napansin. It's Anna, right? Ani sabi turo sa babaeng nasa kanan. Hindi masyadong malinaw ang kuha dahil image yun mula sa isang CCTV footage. Yes, tama ka. Proud na sabi ni Kay. And who's this lady? Tanong niya na inikot ang cursor sa mukha ng ginang na kasama nito at pilit kinikilala. Tsak na nakita na niya ito, hindi lang niya ma-recall kung saan at kailan. Pero tsak na nakita niya na ito kung saan noon. I know, masusurprise ka. She's the Lady Queen. Now she has a face in you. I just want to remind you to be careful. Napakahirap makakuha ng ganito kalaking scoop sa mag-inang yan. Mag-ina? Yes, confirm na mag-inang dalawang yan. At alam mo bang may isa pa akong info sa'yo about sa Lady Queen na yan? Muli itong tumipas sa laptop at maya-maya'y lumabas sa screen isa pang mukhang kahawig na kahawig ng ginang na kasama ni Anna. Kilala mo ba kung sino yan? Tanong niya habang nakatitig sa larawan. Kamukha talaga siya ni Lady Queen ha? Siya ang mother ni Lucas. Ayon na rin sa nalaman ko, may ilang picture ako nakuha nagpapatunay na yan ang mother niya. Asawa ng daddy niya, ang kilalang mafia boss noon na si Sario. Hindi mo ba napapansin? Parang may mali, hindi ba? Kahawig siya ng mami ni Lucas pero hindi ba't nabalita ang patay na parehong parents niya sa isang plane crash many years ago? Does it means nakaligtas siya? Bakit kailangan niya itago mukha niya sa publiko? No one can see her face. Hindi na siya madalas nagpupunta sa mga public place na hindi nakadisguise. Kung wala talaga siyang tinatago, bakit hindi niya ipakita ang mukha niya? Sandaling nag-isip at tumango si Aya. Maraming ang tanong ay biglang nagsalimbayan sa isip niya. Actually, nag-effort talaga ako kung paano ako makakakuha ng chance to take these pictures. Una pa lang kasi nung kinulong nila ako, masama na talagang kutob ko sa kanya. May something sa kanya na hindi ko alam. Pwedeng marami siyang rason kung bakit niya ito ginagawa at kung bakit hindi siya lumalantad sa publiko. At yun ang isa sa mga dapat nating malaman. That means na may iba siyang tinatagot kapag nalaman natin yun. Bingo! Baka sakaling makatulong yun para mahawakan natin siya sa leeg. And one more thing, ay kung may alam ba si Lucas tungkol dito. Mukhang ngayon pa lang excited na ako sa malalaman ko. Imagine, isang pipitsuging vigilante, isang big time ang na-takedown. Wow, diba? May pakwela pang sabi ni Kay. Napatango si Aya habang nag-iisip hanggang sa isang bagay ang naalala niya at napangiti. Remember, may isang bagay akong pinatabi noon sa'yo. Yung nakuha ko sa loob ng mansyon nung nilabas kita after kanilang maging hostage. Tanong niya kay Kay. Sandali itong nag-isip bago tumango. Oo nga meron. Ano nga ba yun? Sandali nag-isip na tanong ito. That's a blueprint. Bigla sagot naman ni Gemma na abala naman sa pag-assemble ng armas nito. Kailangan na mas mapag-aralan natin yun. Tsak na malaking tulong yun sa atin. Can you please give me that thing? Mabilis na binuklat at tinanap yun ni Kay mula sa mga files nila. Here. Matamang pinag-aralan ni Aya ang blueprint. That house has a secret passage. Hindi ba expected na natin yan noon pa man? Si Thea. But this one is not an ordinary mansion. Look, ano yung tinurong mga posibleng lusutan? Oo, sino mag-aakalang na may ganito pala itong design? So kaya pala hindi sila basta-basta mahuli kahit ilang beses na silang nire-raid. Bulalas ni Thea. Yup, plus both exit and entrance have a strict guard and security. Kaya hindi basta-basta mapapasok. Isa pa, sa labas ka palang monitor ka na nila. Ganun sila kahigpit sa security. So anong balak mo ngayon? Tanong ni Gemma kay Aya. Hindi sila basta pipitsugin lang. And we are not sure kung hindi ba nila kaalyado si Lucas. Pagplanuhan muna natin ng maayos. Sisiguraduhin natin sa susunod na pagkakataon, hindi na tayo mabibigo, ani Aya. Anyway, may iba ka pa bang info about sa mother ni Montago na namatay many years ago? Under investigation muna ako. Don't worry. Sisiguraduhin ko mapapadali natin ang pagkalap ng impormasyon. Base kasi sa unang nakuha ko, wala namang twin sister itong si Lady Queen kaya either look-alike o ritoke itong isang to. Baka gusto na talagang lituin ng ibang nakakilala sa kanya. Sa tingin mo ba, may idea na si Lucas sa totoong identity ng Lady Queen na yan? Tanong muli ni Aya humalikip-kip. We're not sure yet. Kaya mas mainam na mag-ingat pa rin tayo, lalo ka na Aya. We know na palagi mo siyang nakakasama lately. Ani ni Thea. Tumunog ang phone ni Aya. Si Lucas ang nakarehistrong pangalan sa screen. May ilang minutong hinayaan ni Aya habang iniisip kung sasagutin ba ang tawag. What's the matter?
Bakit hindi mo sagutin? May problema ba? Tanong ni Gemma. Walang sagot mula kay Ayang tinap ang answer button. Yes, hello. Oh, it's good that you answered the phone. Why, may problema ba? Taas kilin na tanong ni Aya, hindi niya naitagong bahagyang pagtataray sa tinig. Wala naman, I just want to ask kung kamusta na ba yung mga bata. I'm sorry kung naging biglaan ang pag-uwi ko. Hindi tuloy ako nakapagpaalam ng maayos sa kanila. Don't bother, hindi mo naman obligasyong gawin yun sa kanila. By the way, yun lang bang tinawag mo sa akin? If you'll excuse me, I'm in the middle of my work. Are you free tonight? Can we go out? I'm sorry, I have something to do at late. How about tomorrow night? Still I have. Okay. Pwede bang malaman kung may mali ako nagawa? Mukha kasing iniiwasan mo ko lately. Pagak na natawa si Aya. Bakit ko naman gagawin yun? Sadya lang talagang busy pa ako ngayon. Okay, so see you later. Baka naabala pa kita. Have a good day, bye. Pinutulan itong linya, nagkatinginan ng mga kasama ni Aya at kahit isa ay walang nakaimik. Lovers quarrel? And who gave you that idea? Tikos ang kilin na tanong ni Aya. Just a thought. Nakangisin sagot nito. Oh well, you're wrong. Irap niya rito at pinagpatuloy ang pagtingin sa kapirasong papel na nasa harapan niya. Nagkatinginan at nagkindatan ng kasama niya sa silid ngunit hindi na nagbitiw ng anumang salita. Kay, I need you to check this one. Ani Aya sabay pakita dito ng papel at may tinuro. Sure. Kaagad na sagot nito. Do you think we can manage to enter there without noticing us? I think we can. Meron naman tayong pwedeng magamit to hack their security system. Anyway, mukhang kailangan ko na ulit i-warm up ang aking special skill. Ilang buwan na rin kasing naglaylo tayo sa ganitong operasyon. Puno na kumpiyansang sabi ni Kay. Yeah, nakakamiss din yung medyo hard at mala-action star na laban. Sabi ni Thea na sinabay nito ng tawang sinabi. Huwag kayong magbiro, hindi basta-basta mga yan. Tila pagpapaalala ni Aya sa mga kasama. Kahit gaano pa yan sila kalakas, kung mahanap natin ang kahinaan nila, tsak na sa atin pa rin sila babagsak. So let's prepare. Matapos magkasundo sa kanilang susunod na plano, nagpasya silang maghiwa-hiwalay. Papadali na nang magpasyang umuwi si Aya. Habang nagmamaneho, hindi maiwasan ni Aya na mapansin ng isang itim na kotse sa kanyang likuran. Kanina pa ito nakasunod sa kanya, tila siya talagang sadya. Sinubukan niyang ilagaw ito, ngunit hindi siya nito nilubayan. Ipinasok niya sa isang masikip na iskinitang kanyang kotse at iginilid sa ilang mga nakaparadang nandun kung makita siya ng espasyo. Pinatay niyang ilaw ng kanyang sasakyan at naghintay ng may ilang minuto. Maya-may napansin niyang kotseng itim na kanina pa sumusunod sa kanyang pumasok sa skinita. Nanatili itong nagmamasid na may ilang minuto bago muling lumabas. Lumabas kaagad si Aya nang inakala niyang tahimik na't wala na ito. Malapit na siya sa kanyang bahay nasa huling kanto nang may biglang humarang sa kanyang sasakyan isang puting van. Kunot noong nahinto niyang kanyang sasakyan, mula sa hindi kalayuan ay natanaw niyang ilang kalalakihang lumabas sa sasakyan. Kung hindi siya nagkakamali, humigit kumulang sa 10 kataong halos puro malalaking katawan. Nakaramdam ng hindi maganda si Aya kaya inihanda niyang kanyang sarili kung sakali man siyang pakay ng mga ito. Nilabas niyang kanyang baril na nakasuksok sa ilalim ng kanyang upuan. Habang isa-isa namang lumapit sa kanyang mga ito, sinubukan niyang lingunin ng kanyang likuran kung may ibang sasakyan o taong daraan. Ngunit bigo siya, kaya inandaan niya na lang kanyang sarili sa paglaban. Maingat na sinukbit niya sa kanyang likuran ng kanyang baril na palaging dinadala para sa kanyang pansariling proteksyon. Humintong grupo sa gitna ng kasadang hindi kalayuan sa kanya. Matapos ay sumenya sa kanyang lalaki may pinakamalaking katawan para lumabas siya sa kanyang kotse. No choice kaya napilitan siyang lumabas kahit pa nahalatang dehado siya dahil sa damit laki ng mga katawan ng mga ito. Sinuksok ni Aya ang kanyang baril sa likuran bago lumabas sa kanyang sasakyan. Tahimik ang paligid dahil bihira na dumadang sasakyan kapag alanganing oras ng gabi. Wala ring CCTV sa lugar kaya malakas ang loob ng mga ito na mag-ambush at magbantay doon. So she's Mr. Veha? Tumangot na kangisin sabi sa matangkad na lalaking may kaitiman. Nakasabit ang baril nito sa intuturo habang nilalaro yun, paikot-ikot sa daliri. She looks so hot ha? Sabi naman na isa pang balbasa ng mukha tila naguhubad kung makatitig kay Aya. Sayang naman kung hindi natin matitikman ang alindog na yan. Bakit hindi na lang muna natin alborin kay bossing? Nakangisin sabi ng isang lalaking may kaliitan ngunit malaki ang katawan. Nagtawanan ng grupo at lumapit ang isa sa tila leader ng mga ito kay Aya. Huminto ito sa harapan ni Aya na may 2 metrong layo at sinipat siya mula ulo hanggang paa na may nakakalokong ngiti. Wow! Sino ba naman mag-aakalang para palang Diyos ang taong hinahanap namin? Sayang naman yata kung basta ka na lang namin ididispatcha. Baka pwede naman yatang humingi muna ng bonus. Ha? Ano sa palagay mo? Anito kay Ayang sinabayan pa ng kindat at labas ng dila nito. Tikwas ang kilay ng inisihan din ito ni Aya.
Medyo nasurpresa rin siya nang tinawag siya nito sa kanyang totoong apelido. Iilan lang silang nakakilala sa totoong siya at yun na yung grupo niya. Gunggong, anong tingin mo sa sarili mo? Hollywood actor na matitipuhan ko? Bunosin mo sarili mo. Nakakabanas kang tingnan. Shoo, umalis ka nga sa harapan ko. Pangiinis naman na taboy ni Aya sa lalaki. Abat, baka gusto mong subukan. Tsak na hindi ka magsisisi. Don't worry, mabait ako basta marunong kang sumunod. Anito nakakalokong umisi ulit. Lumapit ulit ito ng bahagya kaya naging alertong mga mata ni Aya. Lalo nang mapansin niyang bahagyang pumaikot ang mga ito sa kanya. I'm sure wala nang masisiyan sa'yo. Dahil hindi ka lang gurang, amoy lupa ka pa. Gaga kang babae ka. Anito na biglang bumunot ng baril na nasa bawang nito. Halatang napiko nito sa mga sinabi ni Aya. Mabilis naman na umangat ang kaliwang paa ni Aya na tumama sa kamay nitong may hawak sa baril. Tumapon ang baril sa may ilang metrong layo sa lalaki. Oo, biglang bulalas sa mga kasama nito na tila naghihintay lang ng hudyat. Shit, mura ng lalaking kaharap ni Aya. Umamba ito ng kamao. Ganon din ang ginawa ni Aya. Ano, kaya mo ba? Kantsa pa ng mga kasama nito. Sa tingin niyo, kailan ba ako napayuko ng babae lang ha? Inis na sagot naman ito. Muling nagtawanan ng mga ito. Kung ganon, pwede ka na namin pabayaan sa kanya. Tila nakakalokong sabi ng isa. Mga gago, gusto niyo ba pare-pareho tayong masipa? Singhal nito na umambas sa mga kasama. Sige, siguraduhin mo lang na ulo niyang maireregalo mo kay bossing. Ako pa, mayabang na sabi nito at muling bumaling kay Aya. Sumugod dito kay Aya at nagsimula sila magpambuno. Gigil na lalaki magapi si Aya habang cool naman si Aya na tila nag-iensayo lang ng sparring sa boxing ring. Sa una, hinayaan muna ni Aya na tila nakikipaglaro dito. Nang makahanap ng tiyempo, umangat ang kanyang kanang pa at lumapat sa kaliwang leeg nito. Dahilan para bumagsak ito at nahihilong hindi nakatayo kaagad. Laban! Biglang sugod ng mga kasama nito sa kanila ay masayang nanonood lang. Buong ingat at tapang na nilabanan ito ni Aya. Yun nga lang tila hindi napapagod ang mga ito't mas lalo pang nanggigigil. Nararamdaman na rin niyang pagod dahil sa dami ng mga ito't nag-iisa lang siya. Isang pagkakamali tumama sa kanyang tagiliran ang sipan isa sa mga kalaban niya. Dahilan para sumadsa siya sa gilid ng damuhan, nakangising nilapitan siya ng lalaking sumipa sa kanya. Hawak nitong baril na nakaumang sa kanya. Hindi ka pa sana napagod at nasaktan kung hindi ka nanlaban. Anito habang papalapit at nanatili nakatutok ang baril kay Aya. Ha! Natatawang napasayad ang mukha ni Aya sa kanyang palad na nakatukod sa lupa. Inakala naman na lalaking nasa harapan niya sumusuko na siya. Sinong nag-utos sa inyo para abangan ako? Nanatili siya nakadapa sa lupa habang tila nag-i-enjoy ang mga ito na tingnan siya sa ganong ayos. Mabilis na umikot ang mga mata ni Aya sa paligid niya at napansin niya isang puno na ilang metro lang ang layo sa kanya. Hindi na importante yun. Ang mahalaga may magandang balita kaming maibibigay kay boss. Nagkamali ka ng binabangga. Anit at mabilis na kinalabit ang gatilyo ng baril nito. Mabilis na umikot si Aya para iwasan ng balat tumayo sabay bunot ng baril sa kanyang likuran. Ginantihan niya ng putok ang mga ito at mabilis na tumakbo sa malapit na puno para kumubli. Ano na? Sigaw ng isa sa mga ito. Ano pong tinatanga-tanga niyo dyan? Hanapin niyo! Gigil na ganting sigaw ng lalaking bumaril kay Aya. Gago! Kung may bayag ka, lumapit ka rito! Sigaw naman ni Aya nakakubli sa puno. Shit, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas pa dyan. Nakangising sagot nito na sinundan pa ng malakas na halakak. Eto, para sa'yo! Anit at walang tigil na pinutukan siya ng baril. Mabuti na rin at may kalakihan ng punong pinagkublihan niya. Sapat na para maikubli ang katawan niya. Nagsimula silang magpalitan ng mga putok. Mabutin lang at may naibulsa pa siyang ekstrang pamalit na bala. Ilang saglit lang at biglang tumahimik ang paligid. Nagtaka tuloy siya kaya sinilip niya mga ito. Nagulat pa siya na makita nakabulagta ng mga ito at may isang taong nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Lalapitan na sana niya ito nang mapansin niyang lalaking puno ng balbas na nasa isang kubli at kung hindi siya nagkakamali kilala niya ito. Ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Bigla itong tumalilis at mula sa hindi kalayuan ay nilapitan ito ng isang itim na kotse at sinakay. Akmang habulin sana niya ito nang magsalitang lalaki nakatayo sa tapat ng kotse niya. Are you okay? Sino kayang lalaking sinakay sa kotse? Sinong lalaking nakatayo malapit sa kotse ni Aya at bakit tila kilala siya nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.